Perfect morning! Sana po'y nakapagpahinga kayo ng maigi nitong weekend, mga kapatid. At dahil isang linggo na naman nga ang ating haharapin. Okay ba ang energy level? Fully charged ba kayo? Magbabanat na naman po tayo ulit ng ating mga buto para may maihain sa mesa ng ating pamilya. Kahit mahirap, at least 'di ba galing po sa malinis na gawain yung pinapakain natin sa ating pamilya. Isang blessed week na naman dito sa Perfect Mornings. Kami po ay napapanood nyo Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Ako po, si Cheryl Cosim at kasama nyo kami sa 1PH. Sa Signal po yan at sa satellite, nasa Channel 1 po kami. Mapapanood nyo rin po kami sa Signal Play app at napapakinggan nyo na rin kami sa 105.9 True FM. Tutok din po kayo sa Facebook at YouTube ng 1PH. Pati na rin po sa FB page ng True FM. At syempre, follow na rin po kayo sa Cheryl Cosim FB page para updated kayo sa aming mga kwento at segment. Para po mas maging espesyal ang umaga ninyo, syempre tuwing Lunes, katuwang po natin, walang iba ang MX3 sa kanila pong spiritual at health and wellness advocacy. Today, hope and healing po tayo every Monday. Syempre, kapag katuwang natin ang MX3, hindi mawawala ang ating pa-gift pack. Ayan, parigalo, gift pack. Mula po sa kanila, 3 ang pipiliin natin magkakamit ng gift pack at tanging yung gagawin ay sasagutin lamang po ang ating katanungan mamaya tungkol po sa ating Bible character of the day. Kaya huwag kayong aalis ha, dahil dito sa Perfect Mornings, bawat umaga may hatid na pag-asa, inspirasyon at bagong simula. At kasama po natin ngayong araw, every Monday is Pastor Dave's Day. Kasama po natin Pastor Dave Magalong mula sa Ezra Renewal Ministries. Perfect mornings, Pastor Dave. Perfect mornings ulit sa iyo, Cheryl, at sa lahat ng ating tagapanood. How was your weekend? Nakapagpahinga ka ba kahit papano? Kahit mas busy ka pag weekend kesa weekdays? Nakapahinga naman. Mahal ako ng pamilya. Praise God. Ayan po, it's good to have you again, Pastor Dave. At simulan po natin ang Lunes, simulan po natin ang Perfect Mornings mula po sa paalala ng Diyos. Simula po tayo sa ating paalala ng Diyos at kung saan ang pag-uusapan nga po natin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayon na po, nagsimula na ang pangalawang linggo. Nagsimula ito last week, July 6. Inaasahang tatagal ang paglilitis ng around 92 days, mga kapatid. At dito ay ihahain ang mga ebidensya at masusing asuriin ang 4 na articles of impeachment laban kay VP Sara. Kabilang po dyan ang umano'y paggamit at paglustay ng Office of the Vice President at Department of Education noong siya'y kalihim pa. Nariyan din ang umano'y niyang yaman na hindi daw tumutugma sa nakasulat sa kanyang salin. Nariyan din ang aligasyon ng panunuhol sa mga ilang opisyal ng DepEd at ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon po, hindi pa rin humaharap si VP Sara sa impeachment. May isang beses na nagpakita siya, kung matatandaan nyo, sa Senado. Pero para lamang daw makipag-meeting sa kanyang defense counsel at nagkaroon din siya ng humarap din po siya sa media, no? Pero nagbigay lamang siya ng maiksing pahayag. Sa pagpapatuloy po ng impeachment trial, kaliwat kanan ng pagtatalo. Pati nga netizens, di ba, sa social media, mainit din na nakikilahok sa diskusyon. Mga kapatid, habang patuloy po na inaalam ang katotohanan sa gitna ng ingay ng isyong ito, pakinggan natin ang paalala ng Diyos. Simulan natin dito, Pastor Dave, dahil nga po pangalawang linggo na ng pag-arangkada nitong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. At katulad po ng nabanggit ko kanina, ang dami, di ba? Ang dami ngayong pwedeng maka-impluwensya sa ating desisyon
kung kanino tayong side papanig or sino yung paniniwalaan nating panig. Kayo po bilang spiritual leader, Pastor Dave, anong reaksyon nyo at nakukuha nyo ring reaksyon sa ongoing impeachment trial po? Well, normal naman na proseso ito sa isang demokrasya. Ano pa man ang hangarin ng sinumang partido dito. Ang mahalaga ay lahat ay dumaan sa due process at ayon sa batas sa bawat hakbang ng parehong kampo para maisiguro ang hustisya sa buong proseso. Ang reaksyon ko ay simple lang. Tignan na lang kung paano ito matatapos at kung ano ang mga katotohanan na lalabas na dulo sa kalooban ng Diyos. Dahil ang dalangin ng marami na walang kinakampihan anumang partido sa paglilitis na ito ay ang lumabas nawa ang lahat ng katotohanan na dapat malantad na walang pag-aalinlangan dahil ito ang hangad ng totoong hustisya na nagmumula sa Diyos. Sa may mga kwento ba, Pastor Dave, sa Biblia po, na nilitis ang isang leader dahil nga sa aligasyon ng tiwaling gawain? Meron. Isang halimbawa ay si Propeta Daniel na nagsilbi sa gobyerno ng kaharian ng Babylonia na kalaunan ay sinakop ng kaharian ng Medo-Persia. Ito ang mababasa natin sa Daniel, Kapitulo 6, talatang 3 hanggang 7. Makita natin yan, no? Sabi dito, si Daniel ang natatangi sa kanilang lahat dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, kaya binalak ng hari na si Darius na siya ang gawing tagapamahala ng buong kaharian. Dahil dito, ang dalawa pang kasama niyang administrador at mga gobernador ay naghanap ng kamalian sa pamamahala ni Daniel upang paratangan siya. Ngunit wala silang makita dahil si Daniel ay tapat sa kanyang tungkulin at maaasahan. Kaya sinabi nila, wala tayong maipaparatang kay Daniel malibang makahanap tayo ng kasalanan na may kaugnayan sa kautusan ng kanyang Diyos. Kaya pumunta sila sa hari at sinabi, mabuhay ang Haring Dario. Kaming lahat na tagapangsiwa ng iyong kaharian, kami mga pinuno, gobernador, tagapayo at mga iba pang opisyal, ay nakasundong hilingin sa inyo na gumawa ng kautusan at mahigpit itong ipagtupad. Iutos po ninyo na kung may nananalangin sa sinumang Diyos o tao maliban sa inyo, sa loob ng 30 araw ay itatapon sa kulungan ng mga leon. Inumungkaha ito nila dahil para daw mapatunayan ni Haring Dario kung sino ang totoong tapat sa kanya at ang hindi sa lahat ng kanyang opisyales. Dahil nakita nila na si Daniel ay nananalangin sa kanyang Diyos 3 beses isang araw sa harap mismo ng kanyang bintana. Ito sa palagay nila ang pinakamabisang paraan para matanggal si Daniel sa kanyang mataas na pwesto sa kaharian. Sa paglilitis na nangyari, napatunayan nga na si Daniel ay lumabag sa batas ng hari. Kaya't siya itinapon sa kulungan ng mga leon. Sa salaysay na ito, Ma'am Cheryl, nakikita natin kung paano na-weaponize o ginasandata ng mga kaaway ni Daniel ang batas dahil sa kanilang baluktot na hangarin na matanggal si Daniel sa kanyang mataas na posisyong pampolitika. At dito, Pastor Dave, hindi hahayaan to ng Panginoon eh. Diba? May timing, may perfect timing dyan para gawan o mabigyan ng hustisya yung naa-accuse. Pero paano kumilos ang Diyos dito sa mga pagkakataong ito po? Mababasa rin natin yan sa same chapter, Daniel 6, verse 19 to 23. Ito po yung salaysay. Kinaumagahan, nagbubukang liwayway pa lamang ay nagmamadaling pumunta ang hari na si Dario sa kulungan ng mga leon. Pagdating niya roon, malungkot siyang nagtumawag. Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, iniligtas ka ba sa mga leon ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran? Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari. Hindi ako sinaktan ng mga leon dahil nagpadala ang Diyos ng kanyang mga anghel upang itikom ang mga bibig ng mga leon. Ginawa ito ng Diyos dahil alam niyang matuwid ang aking buhay at wala akong ginawang kasalanan sa iyo, mahal na hari. Nang marinig iyon ng hari, nagalak siya at nag-utos na kunin si Daniel sa kulungan. Nang makuha na si Daniel, wala silang nakitang kahit galos man lamang sa kanyang katawan dahil nagtiwala siya sa Diyos. Alam nyo, dahil sa integridad ni Daniel at katapatan niya sa kanyang Diyos, kung kanino niya pinangkatiwala ang kanyang sarili, ay niligtas ng Diyos sa Daniel mula sa mga leon.
At noong napatunayang na walang sala si Daniel sa mata ng kanyang Diyos o laban sa hari, at nabigo ang maitim na hangarin ng kanyang mga kaaway na mga opisyales na sadyang pinigilan ng Diyos ni Daniel. At bilang parusa sa kanila, pinag-utos ni Haring Dario na itapon ang mga opisyales na naghangad ng kanyang kamatayan sa kulungan ng mga leyon kasama ng kanilang mga pamilya. At doon ay agad silang sinakmal at pinatay ng mga leyon. Pag-usapan natin ito kasi lumalabas yung accountability. Napakahalaga ng accountability para sa isang leader. Yun ang hinahanap ngayon. Maririnig natin yan eh. Mababasa din natin. Maririnig natin yan mula sa boses ng taong bayan. Accountability. Gaano kahalaga, Pastor Dave, sa isang leader na maging accountable sa kanyang ginagawa? Talagang napakahalaga. Makikita rin natin yan sa Lucas Kapitulo 12, talatang 2 at saka 48 sa salita ng ating Panginoon. Unang-una sabi niya, walang natatago na hindi malalantad at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami. Mas marami nga ang pananagutan ng pinagkatiwalaan ng mas marami. Kaya mahalaga ang pagiging accountable para sa sinumang hinihalal o tinalaga sa anumang posisyon ng pamumuno dahil ang kanyang katapatan sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanya ay hindi mapapatunayan kung wala siyang sadyang kapanagutan sa kanyang bawat kilos at pagdidesisyon. Ang tiwala sa kanya ng tao ay nababatay sa kanyang pagpapatunay ng kanyang integridad sa tapat na pagtupad ng mga tungkuling inaasahan sa kanya na walang pansariling interes. Ang katapatan niya sa kanyang tungkulin at pagbibigay prioridad sa kabutihan at kapakanan ng kanyang mga nasasakupan ay siyang nagbibigay ng estabilidad, kaayusan, kapayapaan sa isang lipunan dahil ang mga pangangailangan at karapatan ng bawat mamamayan ay nabibigyan ng katugunan at katuparan. Doon naman sa mga umuusig, merong naakusahan dito naman dahil sa mga umuusig. Gaano kahalaga po yung kanila ring tungkulin? Kung hustisya ang totoong hangad ng mga umuusig, ay kailangan na ang bawat paratang o aligasyon ay mapatunayan sa pamamagitan ng matibay at malinaw na mga ebidensya o tapat na mga saksi na walang paglihis sa katotohanan kapag ma-question ng kabilang partido ang kredibilidad at pagka may kaugnayan ng mga ebidensya o saksi na ipiniresenta. Babasa natin ito sa sulat ni Pablo kay Timoteo, unang Timoteo chapter 5 verse 19. Sabi rito, huwag mong papakinggan ang paratang sa isang pinuno kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. Makikita rin natin ito sa Deuteronomy chapter 19 verse 15, no? Sabi rito, huwag ninyong hatulan na nakasala ang isang tao dahil lang sa patotoo ng isang saksi. Kailangan may 2 o 3 saksi na nagpapatotoo na ang isang tao ay nagkasala. Tayo, Pastor Dave, bilang mga Kristiyano, ano ba yung dapat na una nating ginagawa kapag may mga ganiting isyong pampolitika sa bansa, no? Kasi hindi natin may aalis. May iba, nauuna na yung away. Makikita mo yan sa social media, talagang sagutan, di ba? May palitan ng masasakit na salita, ng magkakaibang panig, naglalaitan, di ba? To the point also na umaabot na tayo yung mga ayaw naman makisangkot doon sa awayan, pero gustong magkaroon ng patas na desisyon at gustong makita ang katotohanan, na feed tayo ng fake news. Ini-impluwensyahan tayo ng fake news, hindi ba? So, tayo mga Kristiyano, ano ba yung dapat una nating ginagawa? Yes. Well, naunawaan natin na lahat ay naghahangad o naghahanap ng hustisya at katotohanan, pero meron na kasing kanya-kanyang paniniwala at paghuhusga ang karamihan kung sino ang may sala at walang sala bago pa nga ito mapatunayan ng mga korte. Nakakalungkot lang talagang makita ang kultura ng pagkapuot na naghahari sa ating bansa ngayon dahil sa kampi-kampihan laban sa isa't isa sa halip na magpakita ng respeto sa pagkakaiba ng opinyon at paniniwala ng bawat tao. Lahat naman ay may karapatan magkaroon ng sariling kanyang political na opinyon
na hindi dapat hinuhusgahan ng kanyang kapwa. Ang salita ng Diyos ay naghihikayat sa atin na sa halip na magtalo at maghusga sa gitna ng hidwaan sa paniniwala at pananaw, ay sabay tayong lahat na manalangin na lahat ng katotohanan ay ilabas ng Diyos sa dulo. Tulad na ipinangako ni Jesus at ang manaig, ang hustisya sa pamamagitan ng pagkilos mismo ng Diyos. Yun, dapat ating panalangin, ibig na pag-awayan natin. Mababasa natin sa unang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 8, ang paalalang ito ng salita ng Diyos. Ibig ko nga ang mga tao ay magsipanalangin sa bawat dako, na iunat o itaas sa Diyos ang mga kamay na banal, na walang galit at walang pakikipagtalo. At mababasa rin natin sa Lucas chapter 8 verse 17, ganoon din naman, sabi ni Jesus, walang natatagong hindi mahayag at walang lihim na hindi malalaman at bubunyag. Panahon lang yan. Tiwala lang tayo sa Diyos, panalangin natin. At sabi rin ni Apostol Pedro sa unang Pedro chapter 2 verse 17, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Respetuhin natin kahit makaiba tayo. Ibigin natin mga kapatiran, imbes na mag-awayan natin. Matakot tayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari. Ito'y tumutukoy sa pinuno ng bansa. No? Ayaan natin ang katotohanan lumabas. Okay? Leviticus chapter 19, verse 15 to 16. Ito na may babala ng Diyos sa mga napakalat ng fake news o ng maraming kaisipan ng panghuhusga sa mga kasong nakikita natin. Ito po yung sinasabi dito, huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan. Huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri ng inyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. Paano po natin ito titignan, itong sitwasyon na ito, nang nakaayon sa mga salita ng Panginoon? Mahalagang tanong yan, no? Alam natin na ang Diyos ay Diyos ng hustisya at kalooban niya na panagutin ang mga nagkasala at ipawalang sala rin naman ang mga inosente na walang kinikilingan na sinuman. Nais ng Diyos na sa proseso ng pagpapanagot natin sa mga pinartangan ng krimen ay dapat igalang natin ang karapatan ng bawat tao at iwasan ang pagbabaluktot ng katarungan at ng mga batas para sa pansarili o pampulitikang interes lamang. Makikita natin sa Salmo 103 verse 6 ang paalalang ito tungkol sa Diyos. Sabi rito, ang Panginoon ay matuwid sa paghahatol. Binibigyang katarungan ang lahat ng inaapi. Makikita natin sa Deuteronomy chapter 16 verse 19. Ito yung naasahan ng Diyos. Huwag ninyong pipilipitin o baluktutin ang katarungan at huwag kayong magtatangi ng tao. Ni tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa matatalino at nagpapahamak sa mga taong matuwid. At kung hindi tayo makakita ng totoong hustisya sa ating pananaw, sa paglilitis na ito, ito ang ating tingnan, no? At kahit sa anong paglilitis na nangyayari sa ating bansa, ito yung ating tingnan bilang pangako ng Diyos. Sulat niya sa mga taga-Roma, chapter 12, verse 19, ito sulat ni Pablo, sabi rito, mga minamahal, huwag kayong magiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa kahuli-hulian, ang Diyos pa rin ang nagagawad ng totoong hustisya. Amen. Paano po kaya maiiwasan, Pastor Dave, yung proseso ng pananagutan ay hindi maging instrumento ng politika, kundi totoong katarungan ang manaig? Para mangyari yan, dapat na tiyakin na ang mga batas na sinisiguro na may due process kung saan pinoprotektahan ang mga karapatan ng mga pinapanagot ay sinusunod. At batay lamang sa malinaw at matibay na mga ebidensya na din nagiiwan ng anumang bahid ng pagdududa at ayon na sa salita ng Diyos ang pagpapatibay ng 2 o 3 saksi na kaninong kredibilidad ay napatunayan na at kaninong mga patotoo ay sumasang-ayon sa mga naipong ebidensya. Pastor Dave, sana napapakinggan tayo ng mga leader. Ano po ba ang inyong mensahe sa leader po, sa bawat leader po natin dito sa bansa partikular? Para masiguro na natutupad ninyo ang inyong tungkulin sa taong bayan, sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan at pagtanggol ng kanilang mga karapatan ayon sa ating konstitusyon at mga batas,
nawa gawin ninyong adikain na mapagtibay ninyo sa mga mata ng taumbayan ang inyong integridad at totoong malasakit sa pamamagitan ng pagtupad ng bawat pangakong binitawan ninyo, pagiging bukas sa lahat ng inyong ginagawa sa pagsusuri ng lahat, pakikinig at mabilisang pagtugon sa mga hinaing ng inyong mga sinasakupan at walang sawang paglilingkod sa taumbayan. Nawa hangarin ninyong maging mabuti kayong halimbawa ng mga katangiang sinasaad sa salita ng Diyos para sa mga pinuno ng bayan. At ito'y makikita natin sa Exodo chapter 18 verse 21. Itong sabi rito, pipili ka sa buong bayan ng mga lalaking may kakayahan, yung competent, no? May takot sa Diyos, godly, mga lalaking mapagkakatiwalaan, may integridad, at mga napupuot sa suhol, incorruptible. Iligay mo ang mga lalaking iyon na mamuno sa kanila. At makikita rin natin sa mga Kawikaan, chapter 31, verse 8 to 9, nawa ito ang gawin ng ating mga namumuno. Sabi rito, dahil ito'y inadres sa isang hari, nangangalang Haring Lemuel. Ipagtanggol mo ang karapatan ng mga taong kabagabag na hindi maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Umatol ka ng walang kinikilingan at ipagtanggol ang karapatan ng mga mahihirap at nangangailangan. Napakalaking role ng taong bayan, Pastor Dave, sa pagpili ng leader ng hindi lamang ng ating bansa, basta yung mga mamumuno sa inyong syudad, kahit sa inyong barangay. At sana hindi natin nakakalimutan yung sinabi nyo nga po dito sa, ito pong binasa nyong verse sa Exodus chapter 8, verse 21, na sana yung may kakayanan, yung competent, diba? Yung may kakayahan talaga na mamuno. Hindi nyo dapat isinasang-alang-alang na may takot sa Panginoon. Dapat yung pipiliin nating leader. Dapat yung may integridad at napupuot sa suhol, incorruptible. Sabi, baka Pastor Dave, baka yung iba, isang kami hahanap ng ganyan. Baka walang ganon na tumatakbo. Alam mo, meron ako gustong isingit ngayon, Cherry. Go ahead, Pastor Dave. Pero talaga sa heart ko ito. Alam mo, ang problema kasi natin, wala tayong makikitang mga talagang karapat-dapat na mga leader na taglay ang ganito mga katangian. You know why? Because we are not producing enough of these leaders. Yes, yes. Mga leader na yan, di basta lumilitaw yan mula sa wala. Yan ay mga dumaan sa pagsasanay, tamang pagpapalaki, tamang paghubog. Yan ay nagsisimula sa loob ng ating mga pamilya at sa ating mga paaralan kung saan dapat inakayat ang kabataan na mag-develop ng ganitong mga katangian at magkaroon ng pangitain na ating pong maridim ang ating gobyerno, no? Ito ay isang institusyon itinalaga ng Diyos, no, para magbigay ng hustisya at karoon ng kapayapaan sa isang bayan. Maridim natin sa magitan ng paniguro na tayo makapaghanda na mga lalaki at mababae na tunay na may tamang mga katangian na ating iluluklok dyan sa dating ng panahon. Our focus should be yung leadership development sa buong bansa, sa eskwelahan, sa pamilya, sa simbahan. Kahit ang media sana makatulong dito na ma-encourage ang pag-develop ng mga leadership qualities sa ating mga mamamayan na maaaring merong pagkatawag sa Diyos na maglingkod sa bayan sa magitan ng ating gobyerno. Yun ang ating sana maging pangitain. Maganda yung yung shinare mo sa akin, Pastor Dave, na read this you sent this to me last week, yung our nation's priorities about leadership is misplaced and lacks vision. Ito yung i-share ko to mga kapatid sa aking page. Ito yung sinasabi na, sabi nga doon ay yung mali nga yung prioridad natin pagdating sa pamumuno ng bansa at kulang tayo sa malinaw na bisyon. Kung itatagalog natin ng kaunti yung pinadala sa akin ni Pastor Dave, ang sinasabi ayon kay Buckminster Fuller, tama ba ako, Pastor Dave, hindi mo mababago ang isang sistema sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban dito.
upang tunay itong mabago, kailangan mong bumuo ng isang mas mahusay na modelo na siyang papalit at magpapawalang saysay sa luma. So yun nga yung sinasabi mo, Pastor Dave, hindi pwedeng sa yung sumulpot lang eh. 'Di ba? Inaano to eh, napakahalaga talaga ng foundation. Hindi lamang sa leader, yung pagkatao ng isang tao. Yung pagkahubog ng pagkatao ng isang tao. Napakahalaga ng foundation. Nagsisimula talaga ito sa pagpapalaki sa bawat individual, no? Pastor Dave. Yun nga, may isa pang kasabihan na sinasabing, mas mabuting magsindi ng isang kandila kaysa isumpa ang kadiliman. So, maganda yung yung mensahe mga kapatid dito. Sinasabi na sa halip na ituon lamang yung ating panahon at lakas sa pagpuna at pagpapatalsik sa mga itinuturing nating hindi karapat-dapat na pinuno, bakit hindi natin higit na pagtuunan ng pansin yung paghahanda at paghubog ng mga mas mabuti at mas karapat-dapat na lider? Maaaring magtagumpay tayong alisin ang mga hindi nararapat sa pwesto, ngunit ito nga yung tanong doon sa article, sino ang papalit sa kanila? Sino ang tunay na may kakayahan, integridad at malasakit upang pangunahan ang ating bansa tungo sa isang makatao at makatarungang lipunan? Nalalapit na naman ang pambansang halalan, mayroon ba tayong sapat na bilang ng mga lider na tunay na kwalipikado at handang magsilbi? Kung wala pa, panahon na upang hanapin sila o higit pa rito, simulan nating hubugin. I will share this. It's a very great reminder for all of us na nung binabasa ko to, Pastor Dave, mapapatanong ka nga oo nga. Sige, okay, pilit nating humahanap tayo ng hustisya, diba? Sa mga ginagawa ng ating mga leader na hindi tama. Pag panahon na nang may ipapalit tayo, wala tayong mapagpilian. So tendency, wala na lang, sige, parang ang sad lesser evil, 'di ba? Hindi karapat-dapat 'yun eh. Kaya lang parang lumalabas na pag nasasambit natin 'yun well, it seems like yun yung taong lesser evil. Parang wala na lang tayong choice. Wala nang mapagtsagaan. Ay, kumbaga, pagtsagaan na lang. Wala tayong mapiling, karapat-dapat talaga. So, pinagtsagaan na lang natin ito kasi medyo mas mukhang mabuti-buti ito. Mukhang, kung ito ay, corrupt din naman to eh. Pero imbis na 50%, mukhang kukurapin lang nito 20%. Yung ganon, it's sad. No, Pastor Dave? Sana, we have enough time. 2026, come 2028, ito na naman po, magpipili na naman tayo ng mga leader ng ating bansa. Sana matuto na po tayo. Very great read yun, Pastor Dave. I will share this. I've shared it to my friends, pero oo nga naman, di ko man lang share sa page, but I've forwarded to my bosses also and to friends. So we will post that po, mga kapatid. Ay, ayan, nag-emotional tuloy tayo, pero hindi eh. Ito kasi, di ba, pagmamahal to sa ating bansa at pagmamahal sa susunod na henerasyon, pagpapahalaga. Kasi tayo, sasabihin natin, mararamdaman pa natin yan during our lifetime, maybe not, no? But I'm still hopeful na may improvement, pero para na lang sa future ng mga kabataan. Sana talaga. And nakita natin yan nung nakalipas na eleksyon, ang boses ng bagong henerasyon, makikita natin na talagang nagpapaabot na sila ng kanilang paninindigan. Hindi na yung pwede na to. Okay na yan. Hindi. Okay to, nalalapitan gustong si Kapitan o si Mayor, natulungan ako nito eh. Pero overall performance ang dapat nating tinitingnan. Hindi lang sa'yo na natulungan minsan, pero gaano ba niya pinalalago ang inyong munisipalidad, ang inyong lugar, ang ating buong bansa pagdating sa presidente. May mga pagkakataon nagkakamali isang beses, pero balansehin natin sa kabutihan ng leader na ito.
No. Ako sabi, baka sabihin ako, Pastor, Lunes na Lunes eh. Kung ano-anong pinagsasabi mo dyan, Cheryl. Paalala lang po mga kapatid, paalala lang. Ayan po. Okay, eto hinga tayo. Mga kapatid, alam ko kung marami nga po sa atin, balikan natin ito pinag-usapan natin na paalala ng Diyos pagdating po dito sa nangyayari ng impeachment trial. Marami ho sa atin yung may kanya-kanyang paniniwala. Nirerespeto natin yan at paninindigan. Nirerespeto po natin yan. Normal lang na magkaroon tayo ng opinyon. Pero sana, bago po tayo humusga o pumanig sa kung kanino man, bigyan muna natin ng pagkakataon ang katotohanan na lumabas. Huwag din nating hayaang mapaikot tayo ng mga salaysay na naririnig natin o magamit tayo sa anumang hindi nakabatay sa katotohanan. Sa bawat panig, may kanya-kanyang paliwanag, paraan ng paglalahad at estratehiya upang maipakita at mapatunayan yung kanilang posisyon. Kaya bilang mamamayan, responsibilidad nating makinig sa magkabilang panig. Maging mapanuri po tayo at huwag basta magpapadala sa emosyon, sa impluensya ng iba o sa mga impormasyong hindi pa lubusang napapatunayan. Manalangin po tayo para sa ating bansa, para sa ating mga pinuno at para sa lahat ng sangkot sa prosesong ito. Hilingin natin sa Diyos ang karunungan upang makita natin ang katotohanan, ang kababaang loob upang igalang ang magkakaibang pananaw at ang lakas ng loob na panindigan ng tama. Sa huli, ang katotohanan ay hindi kailanman mananatiling nakatago at ang tunay na hustisya hindi nakasalalay sa pinakamalakas na boses kundi sa mga katotohanang napatutunayan. Break tayo ng kaunti mga kapatid. Mamaya po makinig naman sa ating Bible Character of the Day. Si Moses po ang ating pag-uusapan. At syempre, sagutin niyo po ang aming ibibigay na tanong para sa chance na manalo ng MX3 gift pack. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik kami dito sa Perfect Mornings. At kami po ay nagbabalik dito sa Perfect Mornings. Hope and healing po tayo today. Katuwang ang MX3. Kasama po natin Pastor Dave Magalong. At diretso na po tayo sa patotoo ng mga karakter sa Biblia. Ang ating Bible character of the day ay si Moses. Anak ni Amram at Jochebed si Moses. Ipinanganak siya sa lupain ng Ehipto. Noong mga panahon na yon, alipin ng mga Israelita ng Ehipto. Mabilis din ang pagdami ng mga Israelita noon, kaya natakot ang paraon. Baka raw kasi balang araw gumanti ang mga ito laban sa Ehipto. Kaya ang utos niya, patayin ang lahat ng bagong silang na lalaking sanggol sa panig ng Israelita. Nakaligtas si Moses matapos itago ng kanyang mga magulang. Pero nang hindi na siya maitago, inilagay siya ng kanyang ina sa isang basket. Pinaano dito sa ilog hanggang sa makita siya ng anak na babae ng paraon. Naawa siya kay Moses kaya nagpa siyang ampunin ito. Lumaki si Moses bilang bahagi ng maharlikang pamilya ng Ehipto. Habang lumalaki si Moses, nakita niya ang paghihirap ng kanyang mga kababayan. Isang beses nakita niyang binubugbog ng isang Ehipsyo ang alipin na Hebreo. Nagalit si Moses at pinatay ang Ehipsyo na ito. Itinago niya ang bangkay. Kalaunan nalaman ng paraon ang ginawa ni Moses, kaya ipinag-utos niyang ipapatay si Moses. Tumakas si Moses papuntang lupain ng Midian. Nakilala niya si Jethro sa Midian. Tinulungan siya nito. Pinakasalan ni Moses ang isa sa mga anak ni Jethro na si Zipporah. Mula sa pagiging prinsipe ng Ehipto, namuhay siya ng simple bilang pastol ng mga tupa. 40 taon, ganito ang buhay niya. Isang araw habang nagpapastol si Moses sa bundok Horeb, nakita niya ang isang palumpong na nagliliyab pero hindi nasusunog. Mula rito, kinausap siya ng Diyos at inatasan na bumalik sa Ehipto para iligtas sa mga kababayan niyang Israelita at Hebreo. Hinarap ni Moses ang paraon sa Ehipto at sinabing ang mensahe ng Diyos na palayain ang bayan.
nagmatigas ang paraon at tumanggi. Kaya nagpadala ang Diyos ng 10 salot sa Ehipto, kasama ang dugo sa tubig ng Nilo, mga palaka, kuto, langaw, at iba pa. Matapos nito, pinayagan ng paraon na umalis ang mga Israelita sa Ehipto. Pinangunahan ni Moses ang paglalakbay. Dito na nangyari ang isa sa mga tanyag na kwento ng hinati ng Diyos ang dagat na pula para makatawid ang mga Israelita. Sa paglalakbay, hindi pinabayaan ng Diyos sila Moses. Naging pinuno si Moses ng bansang Israel. Sa bundok ng Sinai, tinanggap ni Moses ang 10 utos ng Diyos. Sa loob ng 40 taon, pinamunuan niya ang mga Israelita. Mga kapatid, bago natin i-discuss itong kwento ni Moses, ito po ang ating tanong sa ating Bible character. Anong hinahanap mo sa isang leader? Ganun lang kasimple, pero ang hirap sagutin, ano? Anong hinahanap mo sa isang leader? O i-post nyo po ang inyong mga kasagutan sa Cheryl Cosim FB page. Cheryl Cosim FB page po, ha? Mamaya babasahin natin yan at pipili tayo ng 3 winners ng gift pack mula po sa MX3. Post na po kayo, ngayon pa lang. Ito, Pastor Dave, doon po muna tayo sa kwento ng Ehipto at Israel. Bakit ginawang alipin ng Israel ng Ehipto? Maganda siguro tignan natin yung mismo salaysay sa Biblia kung bakit nangyari yan. Makita natin yan sa Exodus chapter 1 verse 8 to 13. At ito ating mababasa. Ngayon, nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na hindi nakakakilala kay Jose, si Joseph. Sinabi niya sa kanyang mga mamayan, tingnan ninyo, ang mga Israelita ay higit na marami at malakas kaysa sa atin. Kaya kailangan tuso at pakikitungo natin sa kanila upang hindi na sila dumami pa. Kung makaroon ng digmaan, baka kumampi sila sa mga kaaway natin at lalabanan tayo upang makaalis sila sa bansa natin. Kaya iniligay sila sa ilalim ng mga tagapangasiwa upang pahirapan sila at pagtrabahuhin ng mabigat. Ipinagawa sa mga Israelita ang mga lungsod ng Pitom at Rameses upang makaroon dito ng mga bodega ang paraon. Ngunit habang patuloy silang pinahirapan, lalo naman silang dumarami at kumalat sa Ehipto. Kaya lalong natakot ang mga taga-Ehipto sa mga Israelita dahil dito walang awa nilang pinagtrabaho ang mga ito. Pumatay po si Moses ng isang nang-aaping Ehipto. Kung salita po ng Diyos ang pagbabasihan natin, Pastor Dave, masasabi ba natin makatarungan naman yung ginawa ni Moses? Siguro for a little background, magandang tanong yan no? Tingnan na natin yung salaysay sa mga gawa, chapter 7, verse 24 to 25, na salaysay ni Esteban, yung unang Christian martyr tungkol sa nangyari dito. Sabi niya, nakita ni Moses ang isa sa kanila na pinagmamalupitan ng isang Ehipsyo. Pinagtanggol niya ito at bilang pagiganti, pinatay niya ang Ehipsyo. Sa ginawa niyang iyon, at inaakala niyang maunawaan ng mga kapwa niya Israelita na siya ang gagamitin ng Diyos upang palayain sila. Ngunit, hindi nila ito naunawaan. Dito makita natin na kahit maganda ang kanyang hangarin sa pagligtas sa isang kapwa Hebreo mula sa pagmumulpit at pang-aapi ng isang tagapangasiwa na Ehipto, ang pagpatay niya sa kanya ay paglabag sa batas na Diyos na kalaunan ay ipapahayag sa kanya ng Diyos sa magitan ng 10 utos na ibibigay sa kanya pagdating ng panahon na ito ang ginawa niya isang kasalanan. The end does not justify the means. Ang magandang intensyon ay hindi nagpapawalang sala sa maling paraan. Katulad din ito ng pagbabaluktot ng batas o paggawa ng masama para matugunan ang isang lehitimong pangangailangan o magandang adhikain. Kumusta po yung naging buhay niya sa Midian nang nagtago siya? Paano ibinaba ng Diyos yung kanyang puso mula sa pagiging prinsipe, naging pastol siya ng mga tupa? Mula sa pagiging prinsipe sa Ehipto, siya ay naging isang pastol nga ng mga hayop na sa mata ng mga taga-Ehipto ay isang nakakasuklam na trabaho. Makikita natin to sa storya ni Joseph sa Genesis 46 verse 34. Itong sinasabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, sabihin nyo na nagpapastol kayo sa mga hayop mula pagkabata, katulad ng mga magulang ninyo, upang patirihin niya kayo ng paraon sa Goshen,
sapagkat nasusuklam ang mga Ehipsyo sa mga nagpapastol ng hayop. Why? Because mga Egyptians po sila builders ng cities Samantalang yung mga shepherds no permanent address yan, no? Laging gumagala, kaya mababa tingin nila sa mga pastol. At mula sa pagiging isang tanyag na prinsipe, nakilala sa kanyang mataas na edukasyon, galing sa pananalita at sa matagumpay ng mga gawain niya sa Ehipto, si Moses ay naging isang di kilalang dayuhan sa Midian na walang pagkakilanlan. Makikita natin to sa mga gawa chapter 7 verse 22. Dito nakita natin tinuruan si Moses ng lahat ng kaalaman ng Ehipto nung siya pa ay nasa Ehipto pa at naging makapangyarihan sa salita at sa gawa. Pero nung siya ay naging pastol, nawala lahat ito. Ang kanyang katanyagan, ang kanyang identity na wala po. Talagang binaba siya ng Diyos para tuturuan siya ng kakumbabaan. At nung inatasan si Moses ng Diyos na harapin ang paraon, nag-alinlangan ba siya? Ano yung pinanghahawakan niya para ituloy yung utos ng Diyos? Well, sa mababasa natin, sa katotohanan, nangatiwiran si Moses sa Diyos ng 4 na beses para iwasan ang pagsunod sa Diyos. Dahil sa takot niya sa paraon ng Ehipto at sa kanyang mga kapwa Israelita, alala mo na gusto niya papatayin noon ng isang paraon. Tapos yung kanyang mga kababayan, hindi siya kinikilala na leader. Ayaw sa kanya. Okay? Mapapasa nga natin ito sa Exodus chapter 4 verse 13 to 14 na sa kahuli-hulihan itong sinabi ni Moses. Sabi niya, ngunit sinabi ni Moses, O Panginoon, kung maaari po, magpadala na lang kayo ng iba, wag na ako. Naghalit ng matindi ang Panginoon kay Moses. Kaya sinabi niya, sige na nga, si Aaron na lang, ang kapatid mo na kapatid mo, isang Levita, ang siyang magsasalita para sa iyo. Kaya kasi magsalita. Alam kong mahusay siya magsalita, papunta na siya rito, makipagkita sa iyo, matutuwa siyang makita ka. Pero paano, bakit sumunod pa rin si Moses? Dahil pinanghawakan niya ang mga pangako na binitawan ng Diyos sa kanya sa pag-uusap nila doon sa tinatawag na burning bush. Yes. Kumusta naman yung naging pamumuno niya sa mga Israelita at paano po siya tinulungan ng Panginoon? Mababasa natin yan sa mga bilang or Numbers chapter 11 verse 10 to 17. Ito ang karanasan ng marami mga leader na sobra na talagang napagod sa mga problema ng taumbayan. Itong babasa natin. Narinig ni Moses ang reklamo ng lahat ng sambayanan na nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda. Nagalit ng labis si Yahweh, kaya nanlumo si Moises. Itinanong ni Moses kay Yahweh, bakit niyo ako ginaganito? Anong kinagalit niyo sa akin? Bakit niyo ako binigyan ng ganitong kabigat na pasanin? Ako ba nagsilang sa kanila? Aalagaan ko ba sila tulad ng mga pag-alaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang makarating kami sa lupaing ipinangako niyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganitong karamihang tao? Hindi ko sila kayang alagaan mag-isa. Napakabigat na pasanin ito para sa akin. Kung ganito rin lang naman ang gagawin niyo sa akin, O Diyos, mabuti pa mamatay na lang ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Nung dahil dito sinabi ni Yahweh kay Moses, pumili ka ng 70 matatandang pinuno sa Israel, iyong mga kinikilala ng kanilang lipi at isama mo sa toldang tipanan. Pagdating ninyo doon, bababa ako at makikipag-usap sa iyo, babahaginan ko sila ng espiritong binigay ko sa iyo upang sila ay makatulong sa iyo. So gumawa ang Diyos ng paraan para mabawasan yung bigat by delegating responsibilities, no? Pero ito yung dinaanan niya bilang isang pinuno. Ano yung ipinakitang mahalagang katangian para mapakinggan tayo muli ng mga leader natin, Pastor Dave, Anong ipinakitang mahalagang katangian ni Moses bilang isang leader para magtagumpay siya na protektahan ang mga Israelita? Yes. Well, 4 yung mga natatanging mga katangian ni Moses bilang isang leader. Una-una, ang kanyang kakumbabaan at pasensya. Makikita natin sa mga bilang chapter 12 verse 1 to 3. Ngayon, siniraan nila Miriam at Aaron si Moises. Ito yung mga kapatid mismo ni Moises ito. Siniraan nila si Moises dahil nakapag-asawa siya ng isang taga-Cush. Sinabi nila, sa magitan lang ba ni Moses nakipag-usap ang Diyos? Nakipag-usap din siya sa amin. Gusto rin nilang maging mga leader, no?
bagaman di sila pinili ng Diyos. Subalit narinig ito ng Panginoon. Mapagpakumbaba si Moses higit sa lahat ng mga tao sa mundo. Mahalaga sa isang leader ang kukumbabaan, no? Para maging open ba siya makorek, open siya sa kanyang mga pagkukulang at para maituwid niya yung mga mali niyang ginagawa. Pero mahirap natin makita yan sa ating leader na umaamin ng kanilang pagkukulang at pagkakamali. Pangalawa, katangian, mapagsakripisyong malasakit at kahabagan para sa mga tao. Ito isang dakilang katangian ng isang leader. Sabi sa mga Hebreo chapter 11 verse 24 to 25, dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang siya'y maroon ng sapat ng gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihan na dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. At sa Exodus chapter 32 verse 31 to 32, ito ating nabasa. Umakyat nga sa bundok si Moises at nanalangin kay Yahweh. Sinabi niya, napakalaking pagkakasala ang nagawa ng mga tao laban sa iyo. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang ginto. Ipinapakiusap ko pong patawarin po ninyo sila. Kung hindi nyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Wow, no? Grabe ang malasakribisyong na malasakit niya sa mga tao. Yan ang kailangan natin ngayon. Pangatlo, ang kanyang pagiging malapit sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok sa kanyang pamumuno. Sabi rito sa Exodus 33 verse 11, ang pagkikipag-usap ni Yahweh kay Moses ay harap-harapan tulad ng pagkikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos si Moses ay bumabalik na sa kampo, ngunit naiwan sa tolda si Josue, ang lingkod niya. Kita mo sa lahat ng mga problema niya, sa mga sinasakupan niya, lagi siya ang tumatawag sa Diyos. At kung nakakaroon ng alitan sa pagitan ng mga Israelita at ng Diyos, siya lagi nang mamagitan. Okay? Natitiwala siya na, Lord, gagawin mo yung tama. Mahalaga sa leader yan na malapit sa Diyos kasi mabigyan siya ng dunong ng Diyos at bigyan siya ng lakas ng Diyos na patuloy na matupad niya ang kanyang tungkulin. At ayaan natin ang Diyos ang tumulong sa kanya sa mga hamon ng kanyang pamumuno. Pang-apat, makasakripisyong pagpasakop sa Diyos sa pagganap ng kanyang tungkulin. Alam mo, si Moises kasi dahil isang kasalanan ng ginawa niya, hindi na siya pinayagan ng Diyos na pumasok sa lupang pangako. Kundi si Josue na lang daw ang mangunguna sa Israel. So makikita niya lang pero hindi siya pwedeng pumasok. Kaya dito sa Deuteronomy 3 verse 25 to 28, makikita natin si Moses ay para nag-aapila sa Diyos. Sinabi niya sa Diyos, hiniling ko sa inyong patawirin mo po ako sa ibayo ng Jordan upang makita ko ang maganda at masaganang lupaing iyon at kaburulan at ang bundok ng galbin. Lord, please, hayaan niyo akong makarating doon sa promised land. Ngunit hindi niya ako pinakinggan sapagkat naggalit nga siya sa akin dahil sa inyo. Ang sagot niya sa akin, tumigil ka na. Huwag mo nang mabanggit-banggit sa akin ang bagay na ito. Sabi ng Diyos yun. Umakyat ka na lamang sa tuktok ng pisga at tanawin mo ang paligid sapagkat hindi ka makakatawid ng Jordan. Ituro mo kay Josue ang dapat niyang gawin at palakasin mo ang kanyang loob sapagkat siya ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing natatanaw mo. In other words, hindi siya kumakapit sa kanyang posisyon. Pag sinabi ng Diyos, ibigay mo na kay Josue yan. Kahit masakit, nagpasakop siya. Amen? Amen. Mga kapatid, ipinapakita po sa atin ng buhay ni Moses na ang tunay na leader ay hindi perpekto. Nagkamali siya, natakot at nag-aalinlangan. Ngunit dahil nagtiwala siya sa Diyos at sumunod sa kanyang kalooban, nagamit siya upang maging pagpapala. Ayan. Nagamit siya upang maging pagpapala sa kanyang bayan. Naway paalalahanan po tayo ng kanyang kwento na ang tunay na pamumuno hindi nasusukat sa kapangyarihan o kakayahan lamang, kundi sa integridad, kababaang loob, pananagutan at malasakit sa kapwa. Ito rin sana ang maging batayan natin sa pagpili ng ating mga pinuno at sa paraan ng ating pamumuhay araw-araw. Break muna po tayo, wag po kayong bibitaw. Mabasahin natin ang inyong mga sagot sa ating Bible Character Question of the Day. Magbabalik ang Perfect Mornings.
kami po ay nagbabalik dito sa Perfect Mornings. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Ang inyong mga isinagot, ating mga netizens. Basahin ko na. Si Darwin, leader na edukado, hindi kurakot, hindi balimbing, at hindi nang-aapi ng tao, lalo na ng mahihirap. Leader na may malasakit, leader na pumapasok sa trabaho, hindi yung laging absent pero kompleto ang sahod. Si Nemesha Angeles, leader na hindi sinungaling at hindi pinagtatakpan ang kaalyado niyang nagkasala. Leader na handang humarap sa mga aligasyon sa kanya. Si Oli Pura, gusto ko po ang leader yung may takot sa Diyos, may malinis na puso, tapat na sa nasasakupan at walang pansariling interes. Si Rodelyn Lopez, ang dapat pong mamuno sa ating bansa at unang-una sa lahat may takot sa at pagmamahal sa Diyos. Kasi po kung meron siya ng katangian na yan, matatakot na siyang gumawa ng masama at makasama sa kanyang nasasakupan at mamahalin din niya ng mga ito gaya ng pagmamahal niya sa Diyos. Marami pong salamat mga kapatid sa pagsali niyo po sa ating discussion. Congratulations, Rodelyn Lopez, Darwin at Oli Pura. Kayo po ang ating winners today, July 13. Mag-DM po kayo sa amin sa Cheryl Cosim FB page. Padala nyo ang date ng pagkapanalo, kompletong pangalan, adresa at contact number. Thank you for joining us, Pastor Dave. Maiksing dasal sa pagsisimula po ng ating work week. Okay. Salamat o dakilang Diyos sapagkat kayo ang Diyos na nagmamasid sa bayang Pilipinas. Kahabagan niyo po kami at pakalooban niyo, Panginoon, na kakayahan na mahihanda namin ang mga tamang mga leader sa pagdating ng panahon. O dakilang Diyos na marami sa ating mga kababayan ang mahihanda ng tama, mahubog ng tama sa loob ng mga tahanan, sa aming mga paaralan, sa simbahan. Na nawa, Panginoon, marami po ang mahubog na mga leader na may taglay ang mga katangian na mapagkakatiwalaan sila bilang mga leader ng aming bayan. Dakilang Diyos, panubayan niyo po ang aming mga magulang sa paghubog ng susunod na henerasyon at aming po nga namumuno, Panginoon, na nawa patuloy siya na maglingkod na may buong katapatan at malasakit at integridad sa kanilang buhay, sa kanilang pakikitungo sa aming mga kababayan. Maraming salamat o Diyos at pananaigin niyo po ang hustisya at katotohanan sa bansang ito ayon po sa inyong layunin para sa aming bayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you for joining us, Pastor Dave. We'll see you again next Monday. God bless you po. Mga kapatid, bukas PhilHealth Day tayo. Pag-usapan natin ang Z-Morph o Z-Benefits for Mobility, Orthosis, Rehabilitation, Prosthesis Health. Tutukan niyo po kami dahil alagang PhilHealth po tayo bukas sa araw ng Martes dito sa Perfect Mornings. Mga kapatid, anuman ang pinagdadaanan nyo ngayon, may panibagong araw ng pagharap bukas. At tandaan, kasama nyo kami sa Perfect Mornings.